Ito po ang tubo na ibibint natin. Halimbawa po, yung reduce natin na gagawin ay 50 cm ang reduce. Yan po, 50 cm ang outside ng reduce. Gagamit po tayo nitong kumpas. Kung wala po kayong ganito kalaking kumpas, kumapit po kayo ng lubid o tansi. Ngayon yung outside reduce. Ngayon po ito naman natin yung inside na reduce. Kukunin po natin yung sukat ng lapad nitong tubo. Ito po ay 3 cm. 3 cm po yung lapad ng pilar. Galing dito sa ginuhit natin kanina. Punta dito. Makuha natin yung lapad din ng ito naman yung inside reduce. Ngayon guguhitan naman natin yung inside na reduce. Ito po ay example lamang sa ating gagawing binding. Ito ay inside reduce. Yung outside natin ay 50 cm ang reduce. So, ayan po, pag naguhitan na natin ng ganyan, ayan po yun. Naguhitan ako ng ganyan, galing po dito sa reduce, guguhitan po natin ng kahit saan po dyan, pwedeng dito, pwedeng dyan. Isipin pabilog naman po ito, at parehas po yan. Pwedeng po tayo sa gilid na yun, buha. Naguhitan natin ng ganyan, mag-i-estimate po tayo ng distansya ng cutting. Halimbawa po, 5 cm. 5 cm po ang gusto nating distansya. Susukat po natin dito sa outside reduce. 5. Naguhitan natin po papunta doon sa reduce. Ito po ang kukunin nating pattern. Ito po. Para po magagawa tayo ng pattern nito, gagamit po tayo ng papel o karton. Lalagay po natin dito. Guguhitan po natin yun, yung outside reduce. So ito na po ngayon ang ating pattern. Basin na natin yan. Matandaan po kasi mas maliit po yung kabilang side niyan, maliit dito, mas magaba dito. So ito na nga po ang pattern. Nasa inyo na po kung anong sukat ang gusto ninyong lapad nito. Ito po, yung sample natin ay ginawa ko sa labas ay 5 cm. Nasa inyo na po yan kung anong sukat ang gusto niyo, 6 cm o 4 cm. Depende rin po sa radius na gagamitin nyo. Ayan po, kung napapansin nyo, mayroon na pong guhit yan. Ayan. Yan na po ngayon yung ating kakatingin.
So ayan po, binda natin, hindi ko na kinatingan lahat kasi wala naman akong paggagamitan nito. Importante po alam na ninyo yung technique. Karoon na po kayo ng idea kung paano pagdating. At hindi po kayo susobra. Maging maingat na lang po sa pagkakating kasi kagaya nito medyo may napalaking cutting ako ay hindi po gaanong lapat. Pero konting-konti lang naman. Kumbaga, hindi ka masyadong lalayo sa pattern. Yan. Medyo may nakalagay ako dyan. Medyo nagkaroon ng awang, pero kayang-kaya ng welding na hindi mo na kailangan na kalangan. So, maging maingat lang po sa pagkating na tumama po sa guhit. Ang technique po na ito ay isa lang po ito sa maraming technique sa pag-bend ng tube. Lalo po kung mayroon kayong cut-off machine, eh iba naman po ang technique kung mayroon po kayong cut-off machine na gamit. O hindi po natin kailangan na siksika pa ng welding rod. Meron na po kayong idea kung paano makuha yung tamang cutting. O hindi ko na kinating lahat kasi wala naman po akong paggagamitan nito. Nakita ko lang naman po sa inyo yung technique na to kung paano kayo mag-cutting ng tube. Hindi kayo masyadong susobra doon sa radius na kailangan ninyo.